Kumusta mga bro? Andito tayo ngayon sa Transcycle Ormoc Branch. Dito lang yan sa Lilia Avenue, Cogon, Ormoc City. Katabi lang yan ng Suzuki Ormoc Branch. At kalapit lang sila ng Dunkin Donut Cogon Branch. Ang ire-review natin ngayon ay ang Raider R150 Fi. Ang walang kamatayang Raider 150. Isa ito sa pinakasikat na underbone mula pa noon. Unang nilaunch ang Raider 150 dito sa Pilipinas noong 2004. Pero hanggang ngayon ay andito pa rin siya at mas lalo pang pinaganda. Okay, simulan natin dito sa headlight niya. Yung high tsaka low beam niya ay naka-LED na. Pero itong signal lights niya dito sa gilid, naka-bulb type pa to. Then meron siyang park light or DRL dito sa taas. Meron din siyang Suzuki logo or emblem dito. Yung color combination pala nito ay matte black tsaka glossy white. Ito yung side view ng mukha ni Raider. Yung black pala niya ay parang satin black, hindi pala matte black. Tapos yung decals niya, combination ng orange, white tsaka black. Meron din siyang gel type na emblem dito na FI yung nakalagay or fuel injection. Dito lang yan sa side na yan, sa kabila wala yan. Ito naman yung telescopic fork niya. Tapos merong protection yung inner tube niya. So kahit papano mas safe yung oil seal niya. Yung front fender niya, naka-dolphin type. And matte black din yung kulay. Nagustuhan ko to kasi hindi siya katulad ng iba na maikli. Dito hindi mo na kailangang magdagdag or maglagay ng fender extension. Sa front suspension pala, yung stock na nakalagay kay Raider Fi ay Showa. Ito naman yung mags niya. Hindi ko alam kung anong tawag sa kulay na to, pero para siyang orange na papuntang gold. Ewan ko ba? Kung ano yung nakikita nyo sa camera, yan talaga yung kulay. Paki-comment na lang sa baba sa mga nakakaalam kung anong kulay ito. Ang brand ng gulong ni Raider ay IRC. At ang sukat nito ay 70 by 90 R17. Tubeless na rin to mga bro. Dito sa kabilang side, ito yung disc niya. Tapos naka dual pot piston caliper sa Raider Fi. Liquid cooled si Raider Fi at ito yung kanyang radiator. Medyo open nga lang siya, lalo na kapag nasa biyahe kayo. Mas prone siya tamaan sa mga maliliit na bato or buhangin. Pero yung iba, nilalagyan nila to ng radiator guard or cover. Dito naman sa taas, hindi ko alam kung kita nyo ba, pero andito yung kanyang coolant reservoir. Andito naman sa baba, yung busina ni Raider at nilagyan ni Suzuki ng maliit na cover yung busina niya. Malaking tulong to para hindi agad ma-damage yung busina in kasong masagi or kapag natamaan ng kung ano. Okay, lipat naman tayo dito. So, ito yung decals na makikita mo kay Raider Fi para sa color option na to. Tapos, dito sa gitna, papuntang likod, may nakalagay na malaking R150. Sa kabilang side naman, ganun lang din yung design ng decals niya. Sa baba, ito yung makina niya. Yung foot peg niya, foldable. At ito naman yung kanyang cambio. Nagustuhan ko tong side stand niya kasi sobrang lambot.
Wala nga lang siya nung parang bakal na nakausli dito. Okay sana yun para mas madaling sungkitin yung side stand. Pero goods pa rin. Sa baba, ayan yung center stand niya. Para naman sa angkas, ito yung footrest niya. Tapos sa baba, ito yung swing arm. Then meron na siyang chain guard. Pero di ko alam kung bakit putol. Siguro para mas makita yung monoshock niya. Sa kabila, ito yung brake pedal niya. Tapos yung foot peg. At meron pa tong kickstart. Kaya walang problema kahit hindi gumana yung starter mo kapag nasa biyahe ka. Dito naman banda, nakalagay yung brake fluid reservoir niya para sa brakes. Ito yung heat guard niya. Matte silver yung kulay niyan. Yung design niya is putol. So hanggang dyan lang siya. Hindi niya natatabunan yung buong tambucho. Which is yun sana yung purpose para iwas paso. Pero kung looks lang, maganda siya tignan. Yung muffler tip niya, kakulay lang din ng heat guard. Parehas lang din sila ng material. Mas gusto ko tong ganito kasi yung ibang motor, plastic lang yung muffler tip nila. Ito pala yung disc brake niya dito sa likod. Unlike sa harap, naka-single pot piston caliper lang yung brake niya dito. Pero wala namang kaso yun kasi depende pa rin naman yan sa nagmamaneho. Sa gulong naman dito sa likod, same brand pa rin sa harap, IRC. At yung size niya ay 80x90 R17. Tubeless din mga bro. Lipat naman tayo dito. Ito yung taillight niya. So nasa gitna yung brake light. Tapos integrated yung signal lights niya sa gilid. Para sa akin mas maganda yung taillight ng carb type na Raider. Pero okay pa rin naman to. Ito naman yung fender niya dito sa likod. Meron siyang sariling plate number light. Tapos dito yung sa plate number. Pero wala siyang reflector kagaya ng nasa ibang motor. Pag-usapan naman natin yung upuan niya. So may kanipisan yung upuan ni Raider FI. At para sa akin, kung ang purpose kung ba't kayo bibili ng motor is comfort or comfort yung hanap nyo, hindi ko marirecommend si Raider FI kasi hindi siya built para sa ganun. Nakadrive na ako ng Raider and yun, hindi siya para sa akin talaga. Tsaka medyo nakakangawit sa wrist yung manibela niya. Pero depende pa rin naman yan, sanayan lang naman. Hindi ko naman kayo dinidiscourage na bumili nito kasi depende pa rin naman yan kung ano yung hilig nyo or anong type ng motor yung gusto nyong imaneho. Under the seat, ito yung manual niya. Tapos, andito naman yung battery. At nandito rin yung gas tank niya na may 4 liters na capacity. At may fuel consumption pala to na 50 kilometers per liter. Sa kabilang side ng upuan niya, eto lang siya. Yung makikita mo lang dito is yung free na tools niya. Isang Phillips screw tsaka yung pangtanggal ng spark plug mo. Sa part pala na to, meron siyang maliit na storage. Di ko lang mabuksan kasi wala yung susi. Pero pwede kang maglagay dyan ng tools mo or extra t-shirt or tubig or kahit anong baon na pwede mong dalhin or gusto mong dalhin sa biyahe. Pero hindi siya kalakihan mga bro. Okay, dito naman tayo sa manibela niya. Ito yung bar end niya. Tapos yung hand grip. Gustuhan ko pala to kasi makapit siya. Tapos ito yung clutch lever niya. Napakalambot lang din. At meron ng switch, yung park light, tsaka yung headlight niya. Then ito yung high and low switch. Yung signal light switch. Tsaka yung busina. At nandito yung slot para sa side mirror niya. Sa kabila, ito yung bar end, hand grip, yung starter nasa baba, brake lever para sa front brake, and then yung slot para sa side mirror, at yung brake fluid reservoir. Dito sa gitna, ito yung susian niya, tapos meron na siyang shutter lock para protected yung susian nyo kapag nakaparada kayo. Yung panel gauge niya, digital na, at meron siyang dalawang buttons dito sa baba. At meron siyang RPM limiter. Hindi ko nga lang ma-on kasi hindi pa activated ang unit. Pero, ifa-flash ko sa screen yung picture kapag naka-on yung panel gauge niya. Usapang presyo naman tayo. Ang cash price ni Raider FI 150
ay 125,200. Ang down payment niya ay 12,400. Sa 36 months, ang babayaran niyo buwan-buwan ay 5,977. Sa 30 months naman ay 6,604. Sa 24 months, 7,544. Sa 18 months ay 9,111. At sa 12 months ay 12,245. Sa requirements naman, kapag employed kayo, ang kailangan nyo ay isang valid ID at 1 month latest payslip or COE. Kapag may negosyo naman kayo, isang valid ID, proof of income, at barangay certification. At yan mga bro, dito nagtatapos ang ating walk-around review sa 2024 Suzuki Raider R150 Fi. Comment na lang kayo sa baba kung anong masasabi nyo sa motor na to. So yun, sa susunod ulit mga bro.